magsisimula na sa ating banal na pagdiriwang. Isama po natin sa ating panalangin ang pasasalamat ni na Margie Balawag, Gingab and Marquez family, Elenita Kaskasan and family, Regacho family, Palanque family, Dorado family, Wilma Domingo, Soriano family, Nora and Ryan, Rachel Rodriguez, Luciano family, Dining family, Lino family, Emma Magtagnob, Dolores Casilag, Francisco Casilag, Benito Lim, Etnalaga family, El Amparo family, Arga family, Giliet Yupanco, Josie Bulanadi and family, Verbosidad family, Angelica Tolentino, Irma Ramirez, Rochi Harder, Diana Andaya, Lino family, Ferdy and Aji Del Mundo, Gutierrez family, Mr. and Mrs. Arturo Diola, Cecilia San Juan. Natatanging kahilingan para sa agarang paggaling ni na Emelita and Amelito Sevilla, Eduardo Ramirez, Ronald Salamat, Rolando and Danilo de los Santos, Mildred Recla, Zenny Lago, Rodrigo Ramirez, Rebecca Licerio, Mirna Pangilinan, Aida Concepcion, Maxine Aguado, Timothy Paul Quismundo, Liza Lago, Enrique Abalateo Jr., Raquel Crame, Jasmine Sebeldia Lim, Carolina and Modesto Bilbeno, Matthew Francisco, Judith Miguel, Sairan San Juan. Natatanging kahilingan ni na Ronald Salamat, Gillette Yupanco, Aji and Ferdy Del Mundo, Vanji Villanueva and family, Princess Senet Arce, Janet Lynn Mayorga, Edeline Ferrer. Natatanging panalangin para sa mga kaluluwa ni na Reynaldo Kaskasan, Conrada, Ismael, Rodolfo, Dr. Nixon C., Angelina Pineda, Jovencio Pineda, Martina Regalado, Dustin Kurt Marcus, Natividad Gonzales, Edelberto Gonzales, Consuelo and Teodora Cordova, Alicia, Monsenyor Norberto Habos, Monsenyor Pepe Ramirez, Father Angelino De Feo Jr., Father Odon De Castro, Father Eric Santos, Julianito and Lorna Mercado, Rose Harder, Ronaldo Kawachi Sr., Mark Dison, Mariel, Leia May Pantino, Christian, Anthony Vargas, Rosa Haplik, Alberto Maligon, Francisco De Sena, Pasencia De Lenya, Teresita Tioxon, Ramiro De Sena, Maria Alona De Sena, Antonio Consuelo, Andrian Amudito, Corazon, Alige, Nemesio, Victor, Ana, Juliana, Vicente, Ana Kena, Jose, Eric Etnalaga, Rosario Brown, Teofila, Juanito, Daisilyn, Lori, Francisco, Jose Sr., Roque, Geraldine, Batalia, Tirso and Aurelio Salviejo, Leticia Orencio, Glenn Beltran, Gary, Janmi Jr., Emperatriz Onofre, Mariano Filemeno Sr., Brigida Filomeno, Mariano Filomeno Jr., Azucena Filomeno, Corazon Saberon, Emilio Saberon, Natividad Saberon, Patricio Saberon, Leticia Lopez, Rowel Diesta, Bert Diesta, Nancy Estacio, Virginia, Heidi Mariano, Onofre Avila, Lucio Pronton Glenn Beltran, Gary, Dolores Paredes, Rosendo, Virginia and Christine Manalansan,
Roberto Ensenaida Arce, Esmeralda, Noli, Maximo Sr., Rolly, Mamerto, Edion, Ida, Ramon, Norma Panganiban, Vivencio, Jeng Jeng, Simplicio and Lucia Sabado, Freddie Brown Jr., Jimmy Brown, Eric, Almira, Melencio, Walter, Rosalie, Anita, Jeffer, Remedios, Felix, Juanito and Amelia Antonio, Solemnidad, Laura Virgilio, Jesus, Jesus Jr., Erlinda, Caridad Flor, Rufino Marinas III, Angelico Cuevas, Eduardo Hernandez, Eduardo Sr., and Luz Beminda Ferrer, Pepito, Armando Hilarion, Juanito Martinez, Tirso Salviejo, Vicente Cañedo, Cecilia Minerales, Flora Saligumba, Juanito Martinez, at ang mga kaluluwa ng mga dating naglingkod sa ating parokya. Tumayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Reyna ng langit, magalak ka, Alleluia. Sapagkat ang minarapat mong dalhin sa iyong sinapupunan, Alleluia. Ay nabuhay na mag-uli gaya ng kanyang sinabi, Alleluia. Ipanalangin mo kami sa Diyos, Alleluia. Matuwa ka at magalak, O Birheng Maria, Alleluia. Sapagkat tunay na muling nabuhay ang Panginoon, Alleluia. Manalangin tayo. O Diyos, sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak na si Jesucristong Panginoon namin, ay minarapat mong paligayahin ang mundo. Hinihiling namin sa iyo na alang-alang sa Birheng Maria na kanyang ina, ay makamtan namin ang kaligayahan sa buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pungkura paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Magsiawit na bayan, pinagpala ka ng tinang biyayang pangako niya, sumitay na. Sinauna mong hangarin, ang taong ay tubusin, upang siya'y makapili, mapag-irog ng Diyos natin. Bayan, magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang niyayang pangako niya, sinilay na. Dakilang niyayang pangako niya, Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Tayo po ngayon ay nasa ikatlong linggo ng ating pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay.
Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarasal, sinasamba ka dahil sa dakilang kaluwalhatian. Panginoon namin Diyos ay nanalangin, amang makapangyarihan. Panginoon Jesucristo, ang anak ng Diyos, Eterno ng Ama, ikaw nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulugod sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi nawang magalak ang iyong sambayanan sa pagkakaroon ng bagong kalooban upang sa kadakilaang dulot ng pag-anib sa iyong angkan, ang araw ng pagkabuhay ay maging pag-asa sa pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Nagsalita si Pedro sa ngalan ng mga apostol sa taong bayan. Sinabi niya na ang mga gawain at kamatayan ni Jesus ay naaayon sa balak na pagliligtas ng Diyos. Dahil tinupad ni Jesus ang utos ng Ama, siya ay muling binuhay at ginawang bukal ng ating kaligtasan.
Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pedro sa mga tao, "Ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, ang Diyos ng ating mga ninuno, ang nagbigay ng pinakamataas na karangalan sa kanyang lingkod na si Jesus. Ngunit siya'y ibinigay ninyo sa may kapangyarihan at itinakwil sa harapan ni Pilato. Gayong ipinasya na nitong palayain siya. Itinakwil ninyo ang banal at matuwid, at isang mamamatay tao ang hiniling ninyong palayain. Pinatay ninyo ang pinagmumulan ng buhay, ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos, at saksi kami sa mga bagay na ito. At ngayon, mga kapatid, batid kong hindi nyo nalalaman ang inyong ginawa, gayon din ang inyong mga pinuno. Ngunit sa ginawa ninyo'y natupad ang malaonang ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta, na ang Kristo'y kailangang magbata. Kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos, upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan sa pamamagitan ng pag-awit, puon sa aming pasikatin ang liwanag sa iyong piling. Ang liwanag sa iyong piling. Poon sa aming pasikatin ang liwanag sa iyong piling. Sa dusa ko't hirap, ngayoy pakinggan mo sa aki mahabag. Poon sa aming pasikatin ang liwanag sa iyong piling. Dapat mapagkuro ninyo at malaman na mahal ng poon akong kanyang hirang, dinirinig niya sa pananawagan. Poon sa aming pasikatin ang liwanag sa iyong piling. O Diyos, ang ligayang bigay mo sa akin, higit na dihamak sa galak na angkin, nilang may maraming imbak na pagkain at iniingatang alak na inumin. Poon sa aming pasikatin ang liwanag sa iyong piling. Sa aking paghimlay, ako'y mapayapa, pagkat ikaw, poon, ang nangangalaga. Poon sa aming pasikatin ang liwanag sa iyong piling. Poon sa aming pasikatin ang liwanag sa iyong piling. Inialay ni Kristo ang kanyang sarili alang-alang sa ating mga kasalanan.
kaya't handa ang Diyos Ama na magpatawad sa atin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo para hindi kayo magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapamagitan tayo sa Ama, at iyay si Jesucristo ang walang sala. Sapagkat si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin, at kasalanan din ng lahat ng tao. Nakatitiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang Kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa Kanyang mga utos, ay sinungaling, at wala sa Kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig sa Kanya ng wagas. Ganito natin nalalamang tayo'y nasa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Kasulat ay liwanagin, kami ngayon'y paglalapin. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang pinag-uusapan ng mga alagad kung paanong nakilala si Jesus sa paghahati-hati ng tinapay, si Jesus ay tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya sa kanila. Ngunit nagulat sila at natakot sapagkat akala nila'y multo ang nasa harapan nila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, "Ano't kayo'y nagugulumihanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Tingnan ninyo ang aking kamay at paa. Ako nga ito. Hipuin ninyo at pagmasdan. Ang multo'y walang laman at buto. Ngunit ako'y mayroon, tulad ng nakikita ninyo." At pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha, tinanong sila ni Jesus, "May makakain ba riyan?" Siya'y binigyan nila ng kaputol na isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos sinabi sa mga alagad, "Ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasama-sama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit." At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, "Ganito ang nasusulat, kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi
at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ang ikatlong linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay. Tayo po ay nasa diwa pa rin, no? Kung atin pong atin laging alalahanin na ang panahong ito ay tinatawag na Pasko ng Muling Pagkabuhay. Kung kayan, yung mga mensahe ay patungkol muli sa kanyang muling pagkabuhay. At kung babalikan natin, ano nga ba ang nangyari matapos ang malagim at napakahirap na pinagdaanan ni Jesus, yung paghahagupit, una muna, yung mga kasinungalingan na ipinaratang sa kanya, paghahagupit, pagpuputong ng korona, pagpasa ng krus, ipinako sa krus, tinuya-tuya pa, namatay, pero muling nabuhay. At ngayon ay talagang maluwalhati siyang nabuhay at nagpapakita sa kanyang mga alagad. Nagpapakita hindi para maghiganti, hindi para manumbat, kundi para magbigay ng kapayapaan. At ipinapaunawa sa kanyang mga alagad na marahil nakakaranas din ng kanilang yung damdamin na hindi nila maipaliwanag, yung kanila pong kalooban na mga pwedeng yung guilt nila, yung paninisi nila sa kanilang sarili, hindi nila rin maunawaan, kung kaya si Jesus mismo ang naghatid at nagbigay ng kapayapaan. Dumating siya habang sila ay nag-uusap-usap sa mga nangyari. Ngayon, magandang paanyaya ito sa atin na bakit ba tayo nahihirapang mag-usap? Bakit nahihirapan tayo magbukas? Ibuka yung ating mga bibig at magkwento, ano ba ang naging karanasan mo? Karanasan na pilit nating kinakalimutan, karanasan na kalimutan mo man, pero laging nandiyan. Ano yung mga masasaklap, masasakit, malulungkot na karanasan na nangyari sa atin? Ilang taon na rin naman yan na nangyari na. Sige nga po, balikan nyo nga muna. Ano ba mga karanasan po ninyo? Mainit ang panahon, baka yan ang mag-trigger na ma-stroke ka. Di ba po, Ilang taon ba na, madalas gano'n, pinaparusahan natin ang ating sarili sa paanong paraan, pagkikimkim. Pero kahit kimkimin mo, pag natitrigger ka, di ba, pag natitrigger ka, doon ka nagwawala. Doon ka bigla ka sumasabog, tapos gusto natin intindihin tayo, hindi nga tayo maintindihan. Bakit? Dahil hindi ka naman nagsasabi, hindi ka naman nagkikwento. Idinadaan natin sa kung ano-ano mga bisyo, idinadaan natin sa kung ano-anong pagliliwaliw natin, pero hindi mo naman tinutulungan ng iyong sarili. Kaya nga itong mga alagad, kahit anong gawin nila, gusto itong dalawang alagad na lumayo, kasi gusto na lang kalimutan. Pero lumitaw si Jesus, tinulungan silang balikan ang karanasan. Balikan ninyo. Ano ba ang nangyari? Kasi nga, ang Pasko ng Muling Pagkabuhay ay magdulot nawa din sa atin ng kakaiba o bagong pananaw o pagtingin sa mga nangyari noon na hindi naman pala lahat yon ay pangit, hindi lahat yon ay
parang kalungkutan lang ang dinulot sa iyo. Kung babalikan mo lang kasama si Jesus, mas magiging maliwanag, mas mauunawaan natin yung nangyayari sa buhay natin ngayon. Ano ba nangyari sa iyo? Lately lang, no? Yung mga nasunugan, ano ba nangyari? Sa inyo po, bakit kayo naghiwalay? Ano nangyari? Bakit kayo iniwan? Ano nangyari? Sa pagkikwento kasi, no? Sa pagkikwento, unti-unti, mas mauunawaan mo saan ka nagkulang, anong pagkakamali mo, at ano ang pwedeng gawin, o lalong-lalo na, ano ang mensahe nito sa iyo. Bakit hindi ka nakapag-aral? Ano nangyari? Kaysa doon sa isinisisi mo sa iba na kung bakit hindi ka nakapag-aral, kaya tuloy, ang sabi mo, mahirap ang buhay. Kaya ako mahirap ngayon. Totoo ba? Balikan mo ulit. Ano ba nangyari? Saan nagsimula? Okay pa ba tayo? Sa attendance po kasi ninyo, no? Pag 6 a.m. ng umaga, medyo marami sa mga senior citizen na. Habang matino pa, habang malinaw pa sa inyong isipan, malinaw pa ang inyong isipan, subukan nyo ng magkwento. Hindi para manumbat, hindi para magalit, kundi para mas gumaan ang inyong pakiramdam. Mas magkaroon ka na ng kapayapaan. Talaga bang binastos ka? Talaga bang hindi ka nirespeto ng mga anak mo? Dahil wala na sila? Kala mo pinabayaan ka na? Kala mo hindi ka na mahal? Talaga bang yun ang maiiwan sa isipan mo? Unawain mo mabuti. Kasi tumatanda na tayo lahat. Pero tumatanda tayo na bubuhay sa kalungkutan, tumatanda tayo na bubuhay sa mga pangit na karanasan. Sabi ni Kristo, no? Sa kanyang pagkabuhay na muli, sumainyo ang kapayapaan. Unawain ng mabuti, dapat itong nangyari. Dapat na mangyari ito sa kanya. Kaya hindi niya sinisisi ang kanyang mga alagad. Kundi mas ipinaunawa pa nila. Kasi nang maunawaan na ng mga alagad, di ba, ano ba nangyari? Mas naging matatag sila. Kaya matapos ito, sila na ang nagpatuloy na magpahayag ng mabuting balita. Kasi hindi ito magiging effective, no, na sila ay magpahayag kung meron pa rin silang mga dalahin sa kanilang kalooban. Pinatawad na sila. At ito rin, no, dahil nga doon, ito na yung nagbigay ng lakas ng loob sa kanila na ipahayag sa Diyos o sa lahat ng tao ang ipinagkaloob din sa kanilang kapayapaan, kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. Simulan niyo po, no? Baka lang hindi niyo pa nakikita yung isang aspeto, yung kahalagahan na mayroon kang, yung ina-unload mo na. Baka marami tayong inipon, no? Maraming inipon na sama ng loob, na kalungkutan. Itry mo nang simulan na i-unload mo na yan para mas maging maginhawa at mas gumaan ang ating buhay sa mga nalalabi pang araw ng ating buhay sa mundong ito. Kasama natin lagi si Jesus at handa siyang magbigay ng kaluwagan sa ating lahat kung atin lang po talaga itong tatanggapin. Ibinibigay niya ito, matagal na, baka tayo lang po yung nag-hold, no?
na bitawan yung mga pangit na karanasan at tanggapin ang bagong buhay na binibigay ni Jesus. Amen? Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao, siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulat paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumulog tayo sa ating Amang gagawin ng lahat para sa kapakanan ng kanyang mga anak. Ang ating pong itutugon, Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, alalayan mo ang simbahan at ang mga namamahala sa aming bayan. Huwag nawa silang mapagod sa pagsilbi sa mga dukha, mga inuusig at mga isinasantabi sa aming pamayanan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, gabayan mo ang mga nahaharap sa mga suliranin sa buhay at mga nabibigatan dulot ng pagdududa at pagkatakot. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, makita ka nawa namin sa banal na kasulatan at sambahin ka sa Eucharistia, sapagkat ikaw ay napapa sa amin upang pagningasin ng aming mga puso. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, patuloyin mo sa iyong kaharian ang mga yumao naming kapatid. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, natatanging kahilingan para sa agarang paggaling ng mga may sakit, mga espesyal na intensyon at ang mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Basbasan mo ang aming alay, bukal ng liwanag, nagbibigay ilaw sa mga bulag. Kami lumalapit sa iyong mabis upang makakita
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa, ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon ay papagbungahin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinakoy buhay lagi bilang handog. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, haleluya. Si Kristo'y nabuhay, haleluya. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon, haleluya, haleluya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo
at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sambahin ang ngalan mo, mapasami ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Inihiling namin kaming iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat sa iyo ang Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, di ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling. Katawan ni Kristo. Amen.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na pang magpakailanman. Ipagkaloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo muna po sandali. Nais ko lang pong ipagbigay alam na yung atin pong naipon mula sa Handog Solidad para sa atin pong pagpapapintura ng atin pong simbahan, yung mga coins, yung sa alkansya na inialay nyo po nung panahon ng Kwaresma at nung Holy Thursday, kasama na po yung mga donations sa GCash at mga dineposit po ninyo sa ating bank account. Ito po ay umabot ng 198,136.50. So ito po yung ating nalikom at itatabi po muna natin ito at ihahanda, no? Ang pagpapapintura ay gagawin natin kapag natapos na po itong mga construction sa tapat natin, kapag natanggal na yung mga scaffolding nila para mas maging maayos po, no? At hindi madoble yung dumi lalo na po sa labas ng simbahan. So, pero ito na po yung ating nalikom para sa repainting na ating parokya. Pwede pa rin naman po kayo mag-donate, no, for the intention ng repainting. At sa ngayon po ay naghahanap pa rin po tayo ng mga engineer na pwedeng mag-quote para sa atin pong pangarap na magkaroon tayo ng conference hall dito po sa gilid, no, yung ating second floor. Para na sa ganon, meron din tayong magamit kung meron po tayong mga gawain na pamparokya, kahit kayo po, no, na po pwedeng makagamit, no, ng ating conference hall o yung second floor natin. So ipagdasal natin sa mahal na Birhen ng Solidad na magpadala ang kanyang anak, no, ng mga taong tutulong sa pag-aambag po, no. More or less ang second floor aabot po yan ng mga 8 to 10 million sa panahon natin ngayon, no. Kaya pagtutulong-tulungan na pag-iipunan natin unti-unti hanggang sa magkaroon tayo ng sapat na pondo na magawa na natin yung pangarap na second floor dito po sa ating parokya. Kasi sa liit ng ating lupa, sa liit ng ating lugar, ang paraan lang ay pataasin, no? Hindi tayo pwede mag-expand dahil wala naman tayong available na lupa. Pero yun po, no? At salamat sa inyo po mga donasyon. Salamat po sa pagsuporta doon sa Handog Solidad. Sa ngayon, yung mga Handog Solidad ay na dumarating, ito po ay inilalaan naman na natin para sa scholarship fund. Pero pag nagsimula na yung ating construction, pag nakahanap na tayo ng mga magtatayo, ay doon naman tayo magfo-focus sa atin pong construction fund naman. Maraming salamat po. Magsitayo na ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumayugin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Mayuna't ipahayag kanyang pagkalingat Ama, sa buhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa panahon tigang ang lupa, sa panahon ang anis sa gala, sa panahon ng digma